Hello po sa inyong lahat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw gagawa po tayo ng ginataang mais. Tamang-tama, season po ng mais ngayon, kaya sasamantalahin natin na gumawa ng ginataang mais. Gamit natin ay itong fresh o sariwang mais. Kung wala naman ito, pwede rin yung corn doon sa lata, yung sweet kernel corn. Okay, so ito po ang ating mga kailangan. So, ang gagamitin po natin nga dito ay itong sariwang mais. Meron tayo ditong 3 puso ng sariwang mais. Ang gagamitin natin dito itong corn scraper para ma-scrape natin itong mga mais. Ang tawag nila dito, sweet honey corn. Kaya siguradong matamis itong mais na ito. Then, kailangan din po natin dito ng glutinous rice o yung malagkit na bigas. Then, tapioca flour. Nilaga ko na ito. Then, coconut milk, jackfruit. Ito yung nasa latang jackfruit. Then, sugar, 1 piece of pandan leaf. Then, syempre, kailangan din po natin dito ng water. Itong tapioca pearl at saka itong jackfruit, optional lang ito. Kung wala naman ito, pwede rin po. Kaya lang, nagkataon mayroon akong stock nitong tapioca pearl at saka itong jackfruit, kaya lalagyan ko na rin para mas siguradong mas masarap ang kakalabasan ng ating gagawing ginataang mais. Okay, madali lang pong gawin ito. Umpisahan na po natin. Okay, din ngayon ang gagawin po natin, itabi lang muna natin itong dalawang mais dito. So, umpisahan na po nating i-scrape itong ating mais. Okay. Sasalapsapin natin itong mais. So, malalim na Tagalog yan. Yan yung gamit namin sa Bulacan. Okay, then ngayon natapos na po natin itong ating mga corn. Ang gawin natin, baligtarin natin itong pang-scrape natin. Then, yung hindi masyadong matalim, katasin natin ito. So, kukuhanin natin, sisimutin natin yung natitira pa na liquid ng corn. Ilagay natin dito itong ating yung heart ng corn. Lagyan po natin ng water kasi may natitira pang lasa dito ng corn eh. Patasin natin kasi narito yung lasa. Then ngayon okay na po ito. So meron po tayo ditong lutuan, ilagay po natin dito itong pinagkatasan nitong ating corn. Dito po ilalagay natin yung coconut milk. Pati na rin itong syrup ng langka sa lata. So ito yung jackfruit. So nilagay natin yung pinaka syrup ng jackfruit. Then, ang gagawin po natin dito, lulutuin natin, papakuluin natin before nating ilalagay yung bigas o yung malagkit na bigas at saka itong corn at saka yung sugar. So, ilagay po natin itong pandan.
Tali natin. I-form lang natin ang knot. Then, papakuluan po natin ito. Okay, din ngayon, habang hinihintay po natin kumulo yung gata, inihanda lang natin itong mga gagamitin pa nating iba, tulad nitong langka. Hiniwa natin ng maliliit. Then, itong malagkit. Hinugasan natin at ibinabad ng 30 minutes para madali siyang maluto. Then, itong tapioca pearl, yung sugar, then, itong ating corn. Okay, hihintayin lang natin kumulo yung gata. Uunahin natin ilagay yung malagkit, corn, langka, sugar, then yung tapioca pearl. Ngayon po, kumulo na yung gata natin. Kumukulo na. So, narito na yung ating malagkit. Ilalagay na natin. So, inalis lang natin yung tubig nito kanina. I-medium heat lang natin. Paminsan-minsan natin itong hahaluin. Hintayin natin medyo maluto yung malagkit. Pag medyo malapit na siyang maluto, ilagay natin yung corn. Then, after 5 minutes na pagkakaluto natin dito sa malagkit na bigas, medyo nalalamog na. Kaya ang gagawin po natin, ilagay na po natin itong ating mais. Haluin natin. So, hintayin natin ngayon na magpantay ang pagkakaluto nitong mais at saka nitong malagkit before nating ilagay yung iba pang mga sangkap natin. Then ngayon, after 10 minutes na pagkakaluto natin dito sa mais at saka dito sa malagkit, palagay ko nagpantay na yung pagkakaluto niya. Then dito po, ilalagay natin itong sugar. Kasi kaya huli natin nilagay ito para hindi matagal maluto yung malagkit. Ilagay na rin natin itong langka. Yung tapioca mamaya sa pinakalas yun. Kasi luto na yun eh. Okay. Pakuluin natin ito ng mga 2 to 3 minutes pa. Then, ayusin lang natin yung lasa nito. Depende sa gusto nyong tamis. O dun sa gusto nyong thickness niya. Kasi ito, pag nilagay natin yung tapioca pearl at saka lumamig ito, magtitik pa ito. Lalapot pa itong ating ginataang mais. Then ngayon, after 2 minutes na nailagay natin yung langka. Okay, itong pinakalas, ilalagay po natin itong ating tapioca. Haluin natin. Kadikit-dikit siya. Maghihiwa-hiwalay din dito yan. Okay. Yan dito, may natira po tayo ditong kakang gata. Inilagay natin doon sa lata. Iniwan natin doon sa lata. Para makakuha kayo ng kakang gata doon sa canned coconut milk, huwag nyong i-shake o aalugin before nyong ilagay yung gata. Nang sa ganon, matitira po yung kakang gata dito sa lata o dun sa pinaka-top nung can. Scoop nyo lang yon para makakuha kayo ng kakang gata. Then, minsan pagkulo pa at okay na po ito.
Pabayaan lang nating makuluan yung inilagay nating last na gata at saka yung tapioca. Then, i-turn off na po natin yung heat. Then, pwede na po natin itong iserve at kainin. Pwede po natin itong iserve ng mainit man o malamig. Then, ngayon, pwede na nating alisin itong ating pandan. Dahil lumasa na siya ng gusto dito sa ating ginataang mais. Okay, i-turn off na natin yung heat at pwede na po natin itong iserve at kainin. Okay, then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin dito sa ating ginataang mais. Sana nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin dito. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!